Pag-ibig sa gitna ng gamutan. Ang kwento ni Nurse Mia at Patient Daniel. Sa isang mataong ospital sa Maynila, araw-araw ay isang hamon para kay Nurse Mia. Simula pa lang ng kanyang shift ay puno na ang kanyang oras sa pag-aalaga sa mga pasyente. Isa siya sa mga pinakamabait at pinakamasipag na nurse sa ward. Lagi siyang may ngiti kahit pagod na pagod na. Isang araw, may bagong pasyente na dinala sa ward. Siya si Daniel, 30 anyos, may chronic kidney disease at kailangang sumailalim sa regular na dialysis. Tahimik lang siya, seryoso, at tila ba may dinadalang mabigat sa puso. Nasa stage 5 na ang sakit niya at halata sa kanyang mga mata ang takot. Ako nga pala si Mia. Ako ang magiging nurse mo habang naka-admit ka rito, masiglang bati ni Mia habang inaayos ang IV ni Daniel. Isang pilit ng ngiti lang ang isinagot ni Daniel. Hindi siya sanay makipag-usap, lalo na sa mga estranghero. Pero sa mga sumunod na araw, napansin niyang kakaiba si Mia. Kahit hindi niya kailangan, binibisita siya nito. Dinadalhan siya ng sabaw, kinakamusta, at minsan ay nagkukwento tungkol sa mga pasyente niyang nakaka-recover. Dahil dito, unti-unting lumambot ang loob ni Daniel. Sa tuwing darating si Mia, parang gumagaan ang pakiramdam niya. Hanggang sa isang gabi, habang nagbabantay si Mia sa kanya, napatanong siya, "Ikaw ba, Mia? Hindi ka ba napapagod sa trabaho mo?" Ngumiti si Mia at tumingin sa kanya. "Napapagod? Oo. Pero kapag may pasyente akong gaya mo, na kahit hirap ay lumalaban, napapalitan ng inspirasyon ang pagod ko." Doon nagsimulang mabuo ang kakaibang koneksyon sa pagitan nila. Hindi man sinabi agad, nararamdaman nilang espesyal ang isa't isa. Lalong tumindi ito ng isang gabi. Habang nakatulog si Daniel sa dialysis room, ay may nangyaring emergency. Nag-collapse siya sa makina at si Mia ang unang nagresponde. Buong gabi siyang gising, nagbabantay. At habang nakaupo sa tabi ng kama ni Daniel, bulong niya sa sarili. "Bakit ganito? Bakit parang ayokong mawala siya?" Nang magising si Daniel kinabukasan, nakita niya si Mia na nakatulog sa tabi ng kama niya, hawak pa rin ang kamay niya. Doon niya napagtanto, may mahalagang lugar na pala ang nurse na ito sa puso niya. Lumipas ang ilang linggo at tuluyan nang na-discharge si Daniel. Pero hindi doon nagtapos ang kwento nila. Nagpatuloy ang komunikasyon, text, tawag, at ilang beses silang nagkita. Hindi ito naging madali, lalo na't maraming bawal pagdating sa relasyon ng nurse at dating pasyente. Pero pinili nilang ipaglaban ito. Hanggang sa dumating ang araw na nagsimula nang lumakas si Daniel, at kahit pa hindi pa siya tuluyang gumagaling, isang araw ay sinurpresa niya si Mia sa ospital. Sa harap ng mga nurse at pasyente, "Mia, sa lahat ng hirap na dinaanan ko, ikaw ang nagsilbing lakas ko. Gusto kong ipagpatuloy ang laban na to, kasama ka. Pwede ba kitang ligawan, hindi bilang nurse, kundi bilang babaeng minahal ko sa pinakamahirap na yugto ng buhay ko?" Lumuluha si Mia, pero ang ngiti niya ang pinakamagandang nakita ni Daniel. "Oo, Daniel. Matagal na rin akong naghihintay sa tanong na yan." Minsan, ang pagmamahal ay natatagpuan hindi sa perpektong pagkakataon, kundi sa gitna ng sakit, luha at pag-asa. Gaya ni Mia at Daniel, ang tunay na pag-ibig ay walang pinipiling lugar o kalagayan. Kahit sa loob ng ospital, pwedeng tumibok ang pusong handang magmahal at magpagaling.